Mega Manila. Doon sa mga magulang po natin dyan, pagdating po sa gatas ng inyong mga 3-year-old, abay, hindi po porket mura, sulit agad ha. Aba, dapat i-check nyo po ang label. Yan. Yung label ang totoong sulit yung pong tinodo sa nutrients pero di tinodo sa presyo. Alam nyo ba kung anong gatas po yan? Nido 3 Plus yan, parang Melo. Yan na yan. Pag chinek nyo ang label po, makikita nyo na talagang todo sa sustansya versus previous formulation. I-check nyo muna pagka nagpunta kayo sa grocery na makita po ninyo talagang tinodo. Di lang po tinodo sa immune nutrients gaya po ng vitamin A, C at E. Pati selenium. Tinodo rin po ito sa vitamin D, iron, zinc at DHA. Ito po yung mga nutrients for growth and development ng brain. Laban po sa previous formulation. Todo pa sa protection dahil ito lang po ang nag-iisang gatas na meron pong Lactobacillus protectus. Sa mga magulang po dyan, kayo, ang mga nakikinig sa amin, mga magulang, ang Lactobacillus protectus po ay nakatutulong magpalakas ng respiratory defenses para makaiwas sa sipon at ubo, yung mga anak nyo. Ay, napakahalaga niya, paring Melo. Alam niyo ba na ang Nido 3 Plus po ay merong lactose pero wala akong added table sugar po yan. Kaya talagang Nutritodo po talaga. Ito po ay most likely to recommend ng 9 out of 10 moms in Metro Manila. At higit pa dyan, huwag rin po kalimutan na painumin sila ng at least 2 glasses per day together with 3 balanced meals. Kaya huwag kayong basta-basta pipili ho ng gatas. Always check the label. Ayan, ay si Biklima nag-text, may nido daw siya. Para sa toddler to, di ba? Toddler ha? Help Hindi todo. porket kalbo ka, toddler ka. Help todo protect your 3 plus toddler with Nido 3 plus. Super Balita sa umaga. Nationwide. Nako, ito tips para ho sa sa panahon po kayo ng pandemya. Ano ba yung mga epektibong paraan para mapalago ang inyong ipon? Narito po ang ilang practical tips. Una, simula ng mag-ipon ngayon and make it a habit. Iwasang gastusin lahat po ng bonus o kaya yung kita po ninyo. Huwag maging one-day millionaire. Yung pagtabi po ng 100 piso araw-araw. Nako, pagka naipon nyo po yan, malaki yan pagdating po ng Disyembre. Apo, syempre mas mainam kung may savings account ka para hindi mo magalaw yung ipon mo. Mag-loan lang ng halagang kailangan at tiyakin mo na kaya mong bayaran on time. Ang pag-loan kailangan din pong pagpaplanuhan yan para maingatan ang inyong credit status. Kung hindi na di-delay ang bayad mo sa loan, mas madaling makapag-loan ulit in the future. Yan ang ilan sa mga paalala po sa atin ng BDO Unibank at BDO Network Bank. Kung nais po ninyo malaman ang iba pang mga produkto po nila at kanilang serbisyo, bisitahin nyo lamang po ang kanilang website o yung kanilang Facebook page para malaman kung ano ang mga tama para ho sa inyo. Ang BDO Unibank at BDO Network Bank ay regulated po ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Super Balita sa umaga. Nationwide. Ang oras po natin, 7 minuto na makalipas ang ika-8 ng umaga. Radyo na. TV pa, kortesiya na. Disiplina pa. Pag-aaralan ng Department of Agriculture ang panukalang magtakda ng price ceiling o hangganan sa presyo ng imported na karning baboy. Una na itong sinulong ng Philippine Chamber of Agriculture and Food para matiyak na mga consumer ang makikinabang sa pagpapababa ng taripa sa karning baboy at hindi ang mga importer. Tutol naman dito ang Meat Importers and Traders Association at sa halip ay binungkahin nila sa Department of Agriculture na itakda sa 200 piso ang presyo ng kada kilo ng wholesale imported pork kung bababaan ang taripa. Sa presyong ito, maibebenta ang frozen liempo sa palengke ng 300 piso kada kilo. Ngunit kung kukwentahin, sinabi ng grupong Sinag na mas mura pa dapat ang 200 piso ang presyo ng kada kilo ng imported pork kahit pa hindi ibaba ang taripa. Sa pag-aaral ng grupong Sinag batay sa datos ng Bureau of Customs ay 114 na piso kada kilo lang ang tinatawag na landed cost ng imported na liempo. Kung idaragdag pa ang patong ng imported trader, vendor at cold storage fee ay dapat ay 185 piso lang ang presyo ng kada kilo ng frozen imported na liempo. Super Radio. Guilty! Yan ang hatol po ng korte sa Minneapolis sa Estados Unidos sa dating pulis na si Derek Chauvin. Kaugnay ng pagkamatay ng African-American na si George Floyd noong nakalipas na taon. Ito ang sanhi ng mga riot po doon Sa desisyon ng mga hurado na binubuo ng 12 katao, hinatulan po si Chauvin sa kasong second-degree murder, third-degree murder at manslaughter. Matatandaan no'y 25 ng Mayo ng nakalipas na taon, inaresto po ni Chauvin si Floyd na inakusang gumamit po ng peking $20 bill nang siya'y bumili ng sigarilyo sa isang grocery store. Nakunan sa video ang pag-aresto kay Floyd kung saan makikita na tinukuran
ni Chauvin ng kanyang tuhod ang leeg nitong si Floyd. Makikita sa video na hirap na sa paghinga si Floyd at ilang ulit niyang sinabi na hindi siya makahinga. Ngunit hindi pa rin inales ni Chauvin ang nakatukod niyang tuhod sa leeg po ng biktima. Kalaunan po ay namatay si Floyd na naging mitya ng iba't ibang protesta sa Estados Unidos na may temang Black Lives Matter. Batay sa tinatawag na sentencing guidelines sa Minnesota, maharap si Chauvin sa 12 at kalahating taong pagkakabilanggo. Ay, ganun lang kadali. 12 and a half years lang para sa kanyang murder conviction dahil first-time criminal offender lamang daw po ito. ganon? Mitigating pala yun. Oo. Ngunit maaaring umabot ng maximum na 40 taon ang pagkakabilanggo kay Chauvin kung magpapasya ang korte na mayroong tinatawag na aggravating factor sa nasabing krimen. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Wala ka babatiin dyan? Ay ikaw, meron ka. Wala rin. Simon Samson. Ayun, okay. Sabi niya, mga ungas yan. Sino kaya sinasabi? Oy, sila. Mono, sige pa. At sumayin niyo po ang kabuuan ng mas pinalawak at mas pinalakas na Super Balita sa Umaga Nationwide. Sa ngalan po ni Mike Enriquez, ako po si Melo Del Prado. Balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, servisyon totoo lamang. Ako po si Joel Reyes Obel. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Radyo na! TV pa! Kortesiya na! Disiplina pa! Super Balita sa Umaga Nationwide. Mula sa pinaka-pinagkakatiwalaang network sa buong Pilipinas, ang GMA. Mabuhay ang Pilipinas! Alas 8:11 na po ng umaga. Mga kapuso, alam nyo ba na may bagong pampakulay na buhok o hair color na 100%, 100% organic? Mag-switch na tayo. Lipat na sa Radico Hair Color. Radico, 100% herbs lang ito. Zero chemical. Nakasiguradong walang PPD, walang ammonia, walang peroxide, walang resorcinol. Sertifikado organic ng EcoCert sa France at USDA sa Amerika. Kaya mag-switch na kayo sa healthy na pangkulay ng buhok. Mag-switch na kayo sa Radico. Ang Radico ay produkto ng Linea Organica. Mabibili sa Mercury Drug nationwide. Tapat sa balita, yan ang aming anata. DZBB Super Radio 594. Lagi naka-alerto, serbisyo, totoo. DZBB Kapuso nyo sa radyo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag, maaasahan. DZBB Super Radio 594. Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. DZBB serbisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. DZBB Super Radio. Ako po si Arnel Ignacio. Tuesday sa Good News. Bea Binene. Tuwing Sabado, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. OMJ, Oh My Job! Sa DZBB at Double TV sa GTV. Radyo na, TV pa! Showtime, game na! Kahit mahangin, o kahit anong galaw mo, bangong panalo sa Sunsilk with 5-flower perfume for 5 times smoother and fragrant hair. Panalo! Nakakagigil! Sunsilk! Ako po, si Susan. Pag may gamot na kailangan, huwag mahihiyang magtanong. Ako po, si Alan. May sakit ang katawan. May right med para dyan. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Ano man ang iyong pangalan. Ako po si Mimi. Nagpapalakas ng immunity. May right med ba for me? RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Stress ka, girl! Halata! Buti ka pa, fresh! Sana all! Sana all? May Askinol! New Askinol Naturals Micellar Water. May rose extracts na, nourishes skin, and removes dirt. Gandang naturally fresh ka pa. Askinol na all!
Ang tataas na naman ang mga bilihin ngayon. Kailan at bakit nagkakaroon ng price increase? Monitoring prices of basic goods. Talakayin natin yan kasama ang Department of Trade and Industry, Consumer at iba pa. Saturdays, 9 a.m. Swerte ka sa Pure Foods Chinese Style Luncheon Meat. Ox dahil fresh ang pang everyday. Ox dahil ang sarap. Kaya di lang Ox. Ox na Ox, ang Pure Foods Chinese Style Luncheon Meat. You're watching Double B TV on GTV. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination! Number 1 sa Mega Manila. Good morning! Good morning! Ito ang saksi sa Double B! Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Alamin natin yung mga lyric. Walang sino man Ang magre-regulate. Wala na magre-regulate po ng kabutihan ng tao. Kala ko naman nanamnamin natin yung lyrics. Hindi ko alam kung kailan ba nagkaroon ng pag-control sa kabutihan ng tao. Wala dapat. Dapat wala, di ba? Di dapat yan pinipigilan. Yung kabutihan, kapag kinontrol o sinikil mo, ang gumagawa lang nun ay nai-insecure doon sa kabutihang na ikakalat mo. So, sino ba insecure? Demonyo? Hindi ko sinasabi kung sino, but I mean, come on, di ba? Walang ibang dahilan. Nakakaawa naman yung mga community pantry, no? Parang pinagsalikupan siya, no? Pinagtulungan siya ng pulis, pinagtulungan siya ng militar. Tapos ngayon pati barangay, sinisikil siya, no? Tinatangka siyang sikilin. Buti nandyan to the rescue yung mga heads of local government units. Ang No? BIRG nga sali-saliwa pa kahapon. Kaya nga. Nagsalita si Yusek Dinio, sabi niya kailangan ng permit. Nagsalita si Yusek Malaya, hindi daw kailangan. So, nag-referee si Secretary Anyo, sinabi niya hindi kailangan talaga yan, tantanan niya, huwag niyong pakialaman. Yun. Pati sila. Finally, pati DOJ nagsalita. Sinasabi na hindi pwede niyong i-profile ang mga gumagawa ng kabutihan unless meron kayong mabigat na dahilan para gawin ito. Hindi, pinapayagan ba ang mga pulis na ganyan? Kasi alam ko meron tayong National Privacy Commission na nagsasabing bawal gawin yan. So hindi nila alam yung mga panuntunan. Lumalabas na gano'n. Yung parametro ng kanilang na kanilang trabaho. Di ba? Oo. Eto lang, nagsalita na rin ang National Privacy Commission din, Joel, kahapon. At sinasabi nila mali yung ginagawa ng mga pulis natin. Siguro intindihin natin sila kasi minsan pagka wala kang ginagawa, kung ano-ano naiisip mo, no? Baka naburyong din. Siyempre, sinasabi nga nila, idleness is the playground of the devil. Totoo. So, yung mga taong walang ginagawa na nakaisip, uy, kaya nga natin to, control nga natin, i-regulate nga natin sana to. ginawa na lang nila unang-una pati barangay, yung kinontrol niyo yung crowd. Yun nga. Para nasunod ng sa simula So hindi pa kailangan lang ng permit, protocol. kundi coordination lang. Hindi ka magpapaalam na pwede ba Oo. kaming tumulong. Hindi eh. Boss,
kami po ay mag-set up dito, baka kailangan nyo kaming tulungan para lang sa crowd Yan, control. oo. Yun lang. Anyway, mga kapuso, okay na po yan. Malinaw na po yan. Tuloy po ang mga community pantries sa iba't ibang panig po ng bansa. Mismong ang sabi ho ng Palasyo ng Malacanang, tantanan nyo sila. Yun. Huwag nyo silang pakialaman. Sa wakas. Kung ang problema lang nila ay social distancing, yung minimum health protocol, tulungan na lang po natin Yun. para maipatupad po yun. Pero yung pagtulong po sa kapwa, hindi po dapat pinipigilan. Hindi dapat nire-regulate. Hindi dapat tinatakaran ng anumang panuntunan. No? Ang nakakalungkot ng Joel, hindi lang si Patricia ang nakaranas, si Ann ang nakaranas ng ganong klase ng profiling and background checking. Yung sa matatag na interview kagabi ni Glenn Wego at ni Henry Atualan, ganon din, pinuntahan sila ng mga pulis, kinukunan ng personal data. Yung sa Pandacan na huminto. Huminto, no? Dahil pinicturan pa, kinunan pa ng mga personal details at tinanong kung meron silang affiliation. Kailangan bang may affiliation ka para tumulong? Siyempre hindi. Hindi, kung kung ang pag-iisip mo komunista, basta hindi ka lang naman nag-aarmas. 'Di ba? Wala nga dapat kulay. Ano man ang iyong Wala namang paniniwala. pag-aarmas, Basta tumulong diba? ka sa gitna ng pandemya. Yun Tumutulong yun. ka lang naman. Masama ho bang tumulong? Kung ano man, regardless kung ano man ang affiliation mo. Ano man ang paniniwala. Ewan ko kung humingi na ba ng paumanin si General Francisco? Ang alam kong humingi ay ang QCPD. Ang QCPD pa lang humingi ng ano. Kasi dapat siguro humingi rin ng paumanin si General Francisco dahil pinigilan po niya. At tinaboy niya, kumbaga, no? Dahil hindi, umulit pa ba yung magkapatid? Hindi na doon sa Pandacan? Oo, hindi na yata. Anyway, dapat to magkaroon ng paglilinaw po rito at nalinawan na ho tayong lahat. At dapat magpatuloy po yung mga community pantry na yan. Ang good news, bumalik na uli yung maginhawa. Okay. Salamat po. Tsaka ang haba na ng mesa niya ngayon. Oo, tsaka ang dami, nagsimula ang dami lang yung sa talaga. kawayan ng mesa. No? Isang napakaliit na lamesa, Joel. Ang pinagsimula nun na ngayon, ibig sabihin ang mga Pinoy bukal talaga at kahit wala ka na, Alam mo, bibigay ka. Pag Alam mo, Weng, ang kailangan lang na ma-starter, sabi nga natin kahapon, ang tao gustong tumulong, wala lang silang makitang outlet. Totoo. Wala silang makitang venue. Itong mga community pantry na ito, yung mga katulad mo, katulad ko, magdala lang tayo ng ilang piraso ng sardinas doon, Hindi ng mo noodles. kailangan maging organisado Oo, eh. magbagsak ka lang doon, di ba? Kailangan lang po venue, outlet. Yun lang po kailangan. Wag po natin pigilan yung mga venue iyon. Yun lang, remind natin lahat, hindi po sustainable ito. Hindi natin Apo. alam kung hanggang kailan tatagal kasi pwede rin magkaroon sa bandang dulo ng tinatawag na donation fatigue eh. Totoo yan. Yung wala ka na talagang maibigay. So unahin mo yung pangangailangan naman ng family. Pero habang wala pang fatigue, Bigay natin. Opo, samantalahin po natin. Anyway, ako po si Joel Reyes Abel, mga kapuso. Ako naman po si Ruben Salvacion. Ang haba ng segue natin. Good morning. Sa ngalan po ni Mike Enriquez, kami po ni Weng ang makakasama po ninyo hanggang alas 9 po ng umaga. Isa sa mga gusto natin tutukan ngayon, Weng, ay ano ba tawag dito? Pagmumultahin ba yung mga ospital? Yung mga ospital, di ba nag-order Ano ba gagawin nila? ang DOH. Kailangan magtaas na kayo ng inyong COVID beds, yung capacity ninyo para sa COVID patients. Okay. Dapat 20% yun eh. Hindi natin alam kung kailan na ibaba, pero nung nag-wane yung bilang, humina yung bilang ng mga nagkaka-COVID, medyo nabawasan yun. So nag-concentrate din yung mga hospital sa ibang mga sakit. Ngayon pinababalik, merong hindi bumabalik doon sa 20% capacity. So yun ang inisyuhan ng notice ng hindi pagsunod sa order ng DOH. Ang problema nga natin nung araw pa man, sinasabi na natin na hindi lang naman espasyo ang problema rito kundi manpower. Yun nga. Yun din ang Sinasabi nga ng mga argumento. ospital, meron kami espasyo. Pwede kami magdagdag ng kama. Totoo. Kaya lang ang tao, wala kami. Kulang, kapos tayo sa tao ngayon. At nandun tayo sa deadlock na yun. Yan Yun nga, ang deadline oo. natin. So mamaya alamin natin. Kung paano po ito masusolusyonan. At punta muna natin yung mga reports ng ating mga Super Radio reporters. Tambay lang mga kapuso. Good morning! Ito ang saksi sa Double B! Habang inaantabayanan po natin yung ating mga kapanayam ngayong araw na ito mga kapuso. Ngayon po ay araw po ng Miyerkules, ika-21 sa buwan ng Abril, taong 2021 mga kapuso. Pero nasa linya na po natin. Ang bilis sa segue. Sorry Nympha. Rodel, susunod ko na kayo. Oo, unahin lang natin si Dr. Jose De Grano. Siya Yan. po ang Pangulo ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated. PHAPI kung Be tawagin. happy, pero hindi sila happy Hindi sila dito sa happy takda ng mga panuntunan sa kanila ng DOH. Si Dr. Jose De Grano nasa ating linya. Doc, magandang umaga. Si Joel Subel, si Weng Salvacion. Live po kay Super Radio DCWB at sa Double B TV.
Good morning, Magandang Doc. umaga po, Sir Joel at saka Ma'am Weng. Ako, paano ba ang gagawin nyo rito? Nagkaroon na ba ng dialogue sa pagitan po ng mga ospital at ng DOH dito sa problemang ito? Kami naman po, handang mag-comply doon kung kaya po namin. Ang sinabi ko po sa mga miyembro namin, di sagutin lang po kung bakit. Halimbawa, hindi makapag-comply sila sa minamandate ng Department of Health. Naintindihan din naman po namin yung Department of Health kasi mandated sila na magsabi sa mga ospital na kailangan nyo mag-comply with this requirement as yung pong binigay po ng Bayanihan 2. So, ang mga ospital naman po ay di kailangan sagutin lang po yung mga sulat nila at siguro sana maunawaan nila din ang kalagayan namin. Doc, una muna, gusto ko pong malinawan, ilang pong ospital yung na-issuehan ng Notice of First Offense? Ay dito po kasi sa aming area halos marami po talaga, hindi naman po sinabi kong ilan, pero halos lahat po ay nabigyan. Kasi yung iba po na katulad may alam po akong ospital na nag-downsize na. Opo. Pero ang nagamit po sa kanilang number na ay yung dati pa nilang bed allocation. So ay yun po, ay di akala nila nandun pa rin. Pero sasagutin naman po nila na hindi, nag-downsize na kami, inapproval na kami ng Department of Health na ito na lang ang aming bed allocation na ngayon. So, yun lang po. Yung sinasabi niyo pong nag-downsize ay from the 20% na tinatakda dati ng DOH? Hindi po. Halimbawa po, dati ay sila'y 100 bed authorized capacity po yun. Halimbawa, dahil sa mahirap nga po at wala kami mga staff, naggawa po sila ng mga 50 beds lang. So kung 50 beds po yun, ang 20% po ng 50 beds is 10 lang. Ngayon, baka nasa record pa nung ng Department of Health na 100 beds pa sila, so 20 beds ang ini-expect sa kanila. Okay. Kaya lang, ito yung tinatakda ng batas. So, paano po kayo makakatugon po rito kung yan ay nasa batas po? Well, ay pipilitin namin po kung kaya, no? Pero yun na nga po ang sasabihin ng mga ospital. Ay ito, ipapaliwanag po namin na ito lang ang number of nurses namin right now. So, yan po ang pwede lang po namin magampanan o ma-monitor ng mga beds right now. At dahil yun na, kulang po kami sa staff nurses. Alam niyo po, pag walang staff nurses, hindi naman po pwede talagang magtalaga tayo ng mga COVID beds. Gaano po ba kalala yung kakulangan sa staff, Dr. Degrano, para maging dahilan ito para hindi kayo mag-increase ng capacity? Siguro malaman natin, matanong natin si Dr. Degrano kung ano ba ideal? Yung ratio ideal, ng yan. patient to patient. Nurse ratio. Yung pong ideal patient to nurse ratio, kung halimbawa po, non-COVID, siguro 1 nurse is to 8 or 1 nurse is to 12. Ano po? Walang COVID po yan. Ngayon po, pag COVID na, kaya po na isang nurse na 1 is to 5, even 1 is to 8, basta asymptomatic at po kaya mild. Ano po? Pero ngayon, pag dumating po sa punto na yung moderate to severe, medyo 1 is to 3 na po yan. So hindi naman pwede na ma-monitor niya yung ganung kadami pagka mga toxic na po yung pasyente. Oo, pero ngayon po ang mga na-hospital ngayon puro moderate to severe, no? So anong ratio po ngayon doon, Doc? Mga 1 is to 3 po. And then yung pong mga nasa intensive care unit, 1 is to 1 na po yan or 2 is to 1. Ganun po ang nangyayari. So nasa ideal ratio pa rin tayo. Tama ho ba? Yung pong iba, meron na. Okay pa. Okay pa. Kasi naman po, doon po nakapattern more or less. Halimbawa, kung 20 beds po ang sa isang hospital na 20 beds for COVID, po. Kung yung 20 beds po, ilagay na lang po natin na 1 is to 5, So 4 po yon per shift. 4 na nurses yun, so 20 beds. Opo. Per shift po yon. 4 times 3 shifts, so 12. Meron po reliever dyan na another 2, so 14 po. Okay. Yung 14 pong yun, okay yun, sa 1 is to 5. Pero pag nagdagdag po tayo ng another 10%, yung pong sinasabi nilang gawin 30%, kailangan po natin ng 7 pang nurses.
Meron bang pumipigil sa atin? Meron bang limitation ng mga ospital ngayon para kumuha ng karagdagang mga nurses? O talagang wala ho nag-a-apply? Parang wala o daw walang nag-a-apply eh. Kasi kahit ang DOH, di ba, Doc, parang hindi hirap silang mag-hire? Talaga pong wala tayong ma-hire na nurses right now. Eh, yun nga po, sinasabi namin na sinasabi lagi ng DOLE na maraming nurses, pero wala po talaga eh. Marami po talagang umalis. So walang At yung nag-a-apply? pong, Walang nag-a-apply? Wala po. Yung po naman, pagka sasabihin nila na i-pull out namin yung mga sa non-COVID cases, siyempre, maapektuhan naman po yung mga non-COVID na pasyente. At saka, yung iba po talaga, hindi po ganun kadali eh. Pag kayo po ay na-assign sa COVID bed, ang mga nurses pong yan hindi umuwi. Binibigyan po yan ng tirahan sa loob ng hospital. Kasi po, natatakot din silang umuwi dahil mahahawa yung kanilang mga kapamilya. Ano po? Yung sa bahay po nila. So, hindi po talaga sila umuwi. Ano? Kaya gano'n po ang mahirap talaga. Pero ano ba, Doc, are they well compensated? Kasi alam natin yung requirement ng sa kanila ng mga ospital po ngayon, hindi sila nakakauwi, wala nang socialization, alam mo yun, well compensated ba kasi mas malaki daw ang sahod ng publiko kaysa sa pribado. Opo nga, mas malaki mo naman talaga po. At least ang kanilang initial or starting salary, 32,000. Yung po naman po sa private, meron pong umabot na rin yan, 25 plus po yun. Ibig sabihin, meron pong mga benefits pa rin. Yung libreng tirahan, libreng meals, ganun po, hazard pay. May mga ganun po. Dok, paano niyo po nakikitang masusolusyonan ang problema niyo ngayon, yung mga private hospitals lalo na hindi nakakasunod doon sa utos ng DOH? Otherwise, maharap kayo sa palaging pagmumulta. Siguro naman po mauunawaan ng Department of Health yun. At alam naman po nating mandato nga lang po sa kanila yan. Yun po naman siguro pagka nakipag-usap na kami ay maunawaan nila at makikita nila na talagang kami na may nakikipagtulungan sa kanila. At sabi ho ni Undersecretary Vega, pwede kayo humingi sa kanila ng tao. Oo. Meron ba? Humihingi na ba kayo ng additional manpower? Sabi ni Undersecretary Vega. Oo, yes po. Sabi po ni Undersecretary Vega. Pero yung nga pong kinuha nila sa Visayas Mindanao ay parang hindi pa nga sapat po doon sa mga sa public hospitals natin na nandito ngayon. Okay. May kwento ko lang kasi Weng, 'di ba? Alam ninyo sa ating network na namatayan ako ng father-in-law dahil sa COVID. Doc, usually salamat po. Usually pagka medyo may requirement na siya sa remdesivir. Hihingan ng waiver yan di ba? Ang mga kamag-anak magtuturok po kami ng remdesivir, kailangan mo namin kayong pumirma, no? Pero merong mga instances ngayon nababasa ko sa Facebook, nababasa ko sa mga social media sites na nakakalimutang papirmahan ng waiver. So hindi nawawala yung SOP. Hindi natuturukan ng remdesivir, hindi na gagamot ng remdesivir, hindi nabibigyan dahil yung mga doktor sa sobrang abala. Sa sobrang dami kasi ng sobrang pasyente, pagod din. nakakalimutan tuloy yung requirements para doon sa particular na pasyenteng yan. I don't know if this happens. Nako-confirm, pwede nyo bang kumpirmahin po ito? Umabot na ba tayo nangyayari ba sa ganyan? fatigue? Oo. I-check po natin yun. Pero actually, usually naman po nabibigyan yan. At saka bago naman po na-admit yan, meron po yung general consent na rin. Yun lang po specific consent na gano'n. Ay di, yun po sa mga compassionate use po yun na katulad ng remdesivir. Ay yun lang po yung mga requirement kasi nga ito'y hindi po talagang hindi pa approved na. Parang EUA din po yan. Yung mga ganyang gamot. Okay. So sa haba po, sa kakunti ninyong pinagkakasyang manpower, normally ano po yung average na pagsaserbisyo nila yung oras? Kasi marami na kami naririnig sa mga nurses na sila po ay overworked. Kasi sobra-sobra yung OT nila, pagod na pagod sila. Sa inyo po monitoring, Doc, ano yung average na pagsaserbisyo nila? Totoo po yan. Talaga pong napakahirap po ng trabaho ng ating mga nurses right now. Yung pong 8 hours nila, dahil sa po kakulangan, ang ginagawa na po ng mga ibang hospitals, of course, ini-extend na po ng 12 hours. Po. Wow. Para sa ganun po, ay medyo hindi na rin sila mahirap ng pagbalik-balik na every 8 hours. So ginagawa 12 hours. Doon po yun, ang hirap na hirap po din ng mga nurses kasi
yung iba po talagang pinipigilan po na nilang pumunta sa comfort room. Kumain muna, wag muna. At para isang anuhan lang po, isang palit lang po ng PPE, ganon. Meron po mga ganon talaga na nurses. At talaga pong hindi namin po yan na talagang kung wala po talaga siguro tayong mga nurses ay hindi po pwede ang mga ospital. Even kung doktor lang po, hindi po pwede. Kailangan po namin So parang ang mga 2 shifts na lang pala nurses. sila, Doc, no? 2 shifts kung 12-12. Oo. Medyo pagod yun. Sobrang Pagod yun, pagod sobra. Anyway, ang PhilHealth ba, magkano, nakabayad na ba sa inyo? Magkano ba utang na PhilHealth sa inyo? Ayun po, sinasabi po namin mga around 28 billion po yun. 28 Pero billion. Yun po, ang alam ko po, parang nagkaroon na silang pirmahan ng iba, hindi po lahat pa nakapirma pa kasi yung gawa po ng mga undertaking. Pero alam ko, marami na pong hospital sa National Capital Region na nag-sign na po ng undertaking. So baka bigyan po sila ng nung sinasabi nilang DCPM na payment scheme na at least 60% po. Yun nga po ang tinatanong may iba, but 60% lang. Hindi pa sinagat na. Actually, sasaluhin na raw, Doc, ng Development Bank of the Philippines yung kanila utang, ha? At sila, ang DBP na ho ang magbabayad sa inyo. Makakatulong ba yon yung prosesong yan? Sana po. Para po siguro baka mas madaling mas maganda ang kanilang sistema kaysa sa PhilHealth po. Kaya baka naman mas okay na gano'n na mas madali ang kanilang coordination dahil government to government po. Alright, sige. Ingat kayo, Doc, stay good luck safe, po ha? sa pag-resolve ng inyong problema sa PHAPI at mga private hospitals. Thank you. Salamat po. Si Dr. Jose De Grano, Pakulo po ng PHAPI, mga kapuso. Meron lang akong friend na sabi, at panawagan din ito sa government, baka daw pwede mag-step up na manghimasok na doon sa pag-prep sa presyo ng mga gamot laban sa COVID. Like, binanggit lang yung Remdesivir katulad na banggit mo, napakamahal daw talaga nito. Mahal yan, Sa kanya, nagko-COVID siya nakakuha siya ng 22,000 ang worth, 6 vials na yon. Pero sa iba daw, 14,500 per vial. Per vial. Per Ito, vial. 22,000, 6 vials na. Ba't ganun? Swerte mo pa. Dapat siguro nire-regulate yung Correct, presyo. totoo. Pati yung Tocilizumab. Mas mahal yun. Mga Dahil 30,000 napakahirap yata. i-pronounce. Napakahirap kasi i-pronounce. Anyway, mga kapuso, ngayon stay at home lang tayo. Paano ba kayo nagsasalo-salo, mga kapuso? Tayo mga Pinoy kasi, mahilig tayo sa kainan kahit nasa bahay lang. Pagdating po niyan, mas gusto natin yung sari-saring sarap po para sulit. Kaya para kumpleto ang sarap po natin sa ating next kainan, pa-deliver na po tayo ng sulit na Goldilocks Fiesta Pack relyenong bangus sa inyong mga bahay. Meron niyang relyenong bangus na siksik po sa sarap. May atsara pa, the best. Ay, dahil rin, yung atsara lang ulam na Dahil hindi rin mawala ang inihaw, syempre may pork barbecue itong kasama. At para makulay ang handaan, meron ding gulay mula sa kanilang fresh lumpia. Ay, talaga namang kasarap niyan. Di ba? 3 Pinoy favorites yan in one Fiesta Pack. Tikman nyo na ito. Mga kapuso, 899 pesos lang po yan. Para sa take-out at 989 pesos lang for Goldilocks delivery. Magpa-deliver na po sa kanilang hotline 8888-1999. O kaya mag-add to cart sa www.goldilocksdelivery.com.ph, Grab Food o kaya Food Panda. Enjoy nyo na po, kumpleto, sulit na sarap, mga kapuso, order na po ng Fiesta Pack, relyenong bangus, oras 8:38. Saksi sa Double B! Mga kapuso, kayo ba'y naiipit sa pagbabayad ng mga credit cards, unsecured loans at mga collection accounts? Maaari kayong kumonsulta sa kumpanyang Debt Aid Consulting International tungkol sa problemang ito. Halos 1 dekada na sila sa US at Canada at nandito na sila ngayon para magbigay serbisyo sa Pilipinas. Kaya kung gusto nyong kumonsulta, tumawag lang kayo sa Debt Aid Consulting International sa numerong +632-8271-3482. Inuulit namin ang teleponong tatawagan ninyo, +632-8271-3482, o kaya bisitahin nyo ang kanilang official Facebook page para sa libre na konsultasyon. Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programa Saksi sa Double B.
gawin pagkatapos magpabakuna. Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Alan Gatus, ito ang WBTV, radyo na, TV pa. Showtime, game na! Kahit mahangin, o kahit anong galaw mo, bangong panalo sa Sunsilk with 5-flower perfume for 5 times smoother and fragrant hair. Panalo! Nakakagigil! Sunsilk! Maggi Magic Sarap Dagdag Value Pack. May free 2 sachets. Ang sarap-sarap, ang aroma-aroma ng mga luto-luto mo. Kaya ang saya-saya ng pamilya. Maggi Magic Sarap Dagdag Value Pack with free 2 sachets. Bili na, bili na! Ako po si Arnel Ignacio. Tuesday sa Good News. Bea Binene. Tuwing Sabado, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. OMJ, Oh My Job! Sa DZBB at WBTV sa GTV. Radyo na, TV pa! Wow, intense ng training. Ready ka na ba for game day? Ready na! Kaya lang, parang bibigay na long hair ko. Pagkapit ko kaya? Don't hold back. Your long hair can keep going. Sunsilk with biotin and aloe vera nourishes long hair to be 3 times stronger and look 3 times thicker. For hair that's not just long, it's 3 times stronger and thicker looking. With Sunsilk, grow lang ng grow. Para go ka lang ng go. Sunsilk. Kahit hirap yung panahon ngayon, parang ito yung something na sabi nga nung mga tao na salamat kasi parang nabuhayan sila ng loob tumulong. Gusto nilang tumulong, ngayon lang nagka-ben yung tumulong and natigil pa. So masakit kasi natigil kahit isang araw lang kasi isipin mo ilang pamilya, ilang meals yung hahanda sana ng community pantry. Pero kailangan magsara ngayong araw para sa safety natin and para ma-clear yung mga allegation. Pero minsan ang Zero ay mas mainam para po sa atin mga kapuso gaya po ng Zero Antibiotics Production System ng Bounty Agroventures para sa kanilang Chooks to Go. Mga kapuso, roasted chicken. Naku, the best yan, Chooks to Go na yan. Yung katas niya, no? Yung talagang binubus ko sa kanin. Ayon sa presidente po ng BAVI, napakalaga po sa kanila ng kalusugan at maipakita ang prioridad na ito sa pagpapalaki nila ng malulusog na manok na walang gamit po na antibiotiko, mga kapuso. Saludo ako. The best ang Bounty Agroventures at ang Chooks to Go sa kanilang No Antibiotics Ever Production System. Dito na ho tayo mga kapuso sa healthy na lechong manok. Nananakam tuloy ako. Chooks to Go, laki sa alaga, hindi sa gamot. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Alright, sandali. Puntahan natin yung mga reports, Weng. Tuloy na report ni Mark at syempre ni Nympha. Unahin natin si Mark Makalalad, Community Pantry sa Barangay Rosario, Pasig, Pinilahan. Mark, magandang umaga. Magandang umaga, Weng at Joel. Patuloy nga ang pag-usbong
ng mga community pantry dito sa Pasig. Dinagsa ng mga individual na nangangailangan ng tulong ang bagong tayong community pantry sa Purok 4 sa Barangay Rosario sa Pasig. Maaga pa lamang, mahaba na ang pila. Ito ay inorganisa ng One ROTC Neighborhood Association na inspirasyon ay maginhawak community pantry. Ang mga pinamimigay galing sa donasyon ng pribadong grupo, kabilang sa mga inalok sa community pantry ay gulay, isda, itlog, delata, instant noodles, kape at iba pa. Alas 7:30 ng umaga binuksan ito, pero isang oras pa lamang ang nakalipas ay ubos na agad ang laman ng lamesa. Tinatayang mahigit 100 na individual ang nabiyayaan ng tulong. Samantala, todo pa sa salamat naman ang nakatanggap ng tulong, lalo pa at marami sa kanila ay labis na naapektuhan ng pandemya ang kanilang mga trabaho. Sinabi naman ng mga organizer na may mga parating pang donasyon mamayang hapon. Ang inyong kapuso, Mark Makalalad ng GMA Super Radio DZWB, walang iwanan. Okay. May yung mama doon sa materials photos na pinadala ni Mark may dalang 2 tray na itlog. Hindi naman siguro inuwi ni Kuya. Peace. Hindi, bigyan ho natin yung iba. Share tayo. Siyempre. Ito, yung umano'y profiling ng NTF LCAC. Abay, nagdulot po ng panganib sa mga organizer ng community pantry. Alamin natin ang balita wala kay Nympha Ravelo. Mahirap nang maglakad ngayon sa kalsada pagka na bansagang kang ganito, di ba? Lalo na pag na-monitor yung SOCMED mo na meron kang stop killing farmers, nagugutom ang mga tao. O kaya, hashtag Aus Duterte, di ba? Yun yung mga lalo na yun, mga kapuso. Nympha Ravelo, pasok. Hiniling ng 8 senador sa pamunuan ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police na imbestigahan ang mga opisyal na nag-utos na imbestigahan at i-profile ang mga organizers ng mga community pantry. Sa isang joint statement, sinabi ni na Senators Ralph Fredto, Franklin Drilon, Nancy Binay, Laila de Lima, Sherwin Gatchalian, Rizzo Ontiveros, Kiko Pangilinan at Grace Poe na dapat patigilin at disiplinahin ang mga nagsasagawa ng profiling at red tagging dahil inilalaan nila sa panganib ang buhay ng community pantry organizers. Batid naman nila na may ilang opisyal ng militar at pulisya na notorious sa profiling at red tagging kagaya nga ng nasa NTF LCAC o yung mga nagpaparatang sa ilang tao na makakaliwa at nauuwi ito sa harassment at intimidasyon. Git ng mga nabanggit na senador, huwag pasukan ng duda na para sa paghahasik ng komunismo ang mga community pantry dahil maliwanag nilang pagtulong ang intensyon dito ng mga organizer at volunteer. Yan din ang panawagan ni Senate President Tito Soto III na nawagang tantanan, huwag pahirapan ng gobyerno ang mga nagbabayanihan ngayong may pandemya. Una nang kinumpirma ni General Antonio Parlade Jr. ng NTF LCAC o National Task Force to End Local Communist Armed Conflict na pinoprofile o nagsasagawa sila ng background check silang organizer ng community pantries. Matatandaan naman na sa pagdinig ng Senado ukol sa red tagging, sinabi ng ilang militante na may mga kasamahan sila na napatay at muntik mapatay matapos iugnay sa New People's Army o matapos ma-red tag. Ayon kapuso, Nympha Ravelo ng GMA Super Radio DZWB, wala iwanan. Eto na, Joel. Nasa linya na natin. Na NCR na ito. Para mas malinaw. Oo, para isang bagsakan na lang. Wala nang kalituhan. Although sinabi na ni General De Bolsinas na wala tayong utos na i-profile yung mga yan. Si Police order na bago kung meron man. Si Police Major General Vicente Danao Jr., NCRPO Chief nasa ating linya. General, good morning. Si Joel Sibel, si Weng Salvacion. Live po sa Super Radio DCWB, WBTV. Good morning, General. Yes, Kuya Joel and Ate Weng. Mapagpalang umaga po sa inyo lahat. May bago bang directive sa inyo, Jen, na tungkol po sa mga community pantry? Yung regarding po sa community pantries, actually, we are encouraging nga po yung community pantries na yan. As a matter of fact, sa level po ng ating kapulisan, kung matatandaan po ninyo when I assume office dito, meron po tayong Team NCRPO, kaagapay ko. Okay? And we have been doing that sa lahat po ng areas, depressed areas, all over Metro Manila. Matagal na po namin inumpisahan yan. Hindi lang po sa Team NCRPO, when I was still in MPD, and 4A, kasi nga po, pandemic, no? It's high time na tumulong po tayo sa mga kababayan natin. And as a matter of fact, we are encouraging bayanihan. Okay? Bakit po nagkaganito sa QCPD, pati sa Manila? MPD. Oo.
Well, hindi ko po alam kung saan po nila nakuha yan. I just heard sa news na meron daw mga nag-profiling. Unang-una po, tanungin ko po kayo, ano ba ang gains ng PNP dyan kung gagawin natin yan? Wala po kaming instruction sa atin po mga kapulisan na mag-profiling or anything. As a matter of fact, we're encouraging that. Okay, sabi ko nga, hindi lang po yung community pantries na yan ang naumpisahan nung una pa. Marami po kasing version yan. Meron tayong tinatawag na food bank, Team NCRPO, kaagapay ko, no? So marami po yan, no, na mga versions. Pero it's basically the same, giving ayudas, goods sa ating mga kababayan, especially now that we are experiencing pandemic. So yung nangyari sa QCPD tsaka sa MPD, sila ba'y ire-reprimand? Oh, nakausap niyo na po ba sila, General? Well, unang-una po, sino pong ire-reprimand natin? Wala naman pong pulis gumawa niyan. Ay, meron po. Hindi. Ang MPD po, di ba sinabi ho ni General Francisco, nabugaw po yung community pantry sa Pandacan dahil nga tinanong, kinuna ng larawan, hininga ng mga personal information. Kaya yung mga tao, hindi na ho umulit. Oo. Tapos yung sa QCPD naman po, kahit ang QCPD nag-apologize Hindi naman nabalitaan yun, General? Actually, wala po tayong instruction na ganyan, ano po yan? Binugaw yung food pantry? Hindi yung binugaw. Nabugaw. Hindi naman siguro intensyon na bugawin, pero nabugaw. Dahil nga, pinagtatanong ng mga personal details, kinunan parang po ng pictures. Actually, wala po tayong instruction na ganyan, ma'am. Pero nonetheless, kung meron man po, ang ating pong opisina ay imbestigahan po kung meron man pong pulis, pero wala pong instruction coming from higher headquarters o sa aking level o kahit sa level siguro po ng director na gawin yun. Wala pong ganon. Pati po ang NTF, LCAC, wala hong coordination sa inyo to do this? Hindi po namin alam kung ano po meron sa NTF. Pero basically po, sa hanay po ng kapulisan, we don't have any instruction po na ganyan. So that's good to hear. That's good to hear. Sabi ko nga po, we are encouraging it. As a matter of fact, lalong-lalo na po sa panahon po ng pandemic. General Dano, sa ano bang instances nagsasagawa ng profiling ang mga pulis? Sa sino mang individual o organisasyon, ano yung pwede maging trigger para mag-profile kayo sa isang tao o grupo? Well, depende po yan. Case-to-case basis po yan. Lalong-lalo na po pag ikaw ay sangkot sa illegal na droga, sangkot sa illegal na krimen, o sa mga krimen, heinous crime, ganyan. Ayan po, talagang mapoprofiling kayo yan, criminally. Sa mga aktivista, nagpa-profile din po kayo. Wala po ako matandaan kasi na pag nagbibigay ka ng bigas, sardinas o ipoprofiling ka. Oo nga po Yun nga po. Kaya nga nagtatanong kami, dapat meron yan parating presumption of regularity. Unless merong gawing masama. Unless may nakita kang krimen. Pero ang take ko lang po dyan, baka naman pinopolitika naman masyado. Bakit naman po pulis ang gagamitin ninyo? Hindi lang naman po pulis ang law enforcement dito, okay? Baka pulis na daw po yung lumapit sa kanila Pulis daw po, ano talaga po ito na balita lumapit po sa yan. kanila. Well, kung pulis po yan, nasabi ko nga po, kung totoo pong pulis po yan, iimbestigahan po natin kung meron pong ganyan and they can complain anytime kung sino man pong pulis yun. Actually, inamin na rin, siguro basahin ko na rin para alam ni General Danao, inamin na rin ni General QCPD. Francisco At saka nagbigay na nga siya ng statement dito no? Sinasabi ni General Francisco, ito po yung statement niya, may binubuo kaming mga iba't ibang sektor para sa mga force multipliers namin at isa yan sa mga sectors of society. However, there are all voluntary. In our side, we need to know the persons and organizations as the case may be who will voluntarily be our partners. Kaya we have to have some information about them for security reasons. Yun lang ang purpose daw nila. Kaya sila nagtanong. Sana rin nagko-coordinate sa amin. So dapat pala nagko-coordinate sa pulis o sa pinakamalapit na kapulisan para sa pagpapatupad ng health protocol. Nabibigla na lang kasi kami pag nasa media na yung hindi pagsunod sa mga health protocol. Pero dahil maganda ang intensyon naman ni General Francisco, kaya lang nabugaw. Oo, natakot po tuloy. Yung organizer. Siguro ito Tsaka na, nag-sorry na rin ang QCPD because of what happened. May balak po ba kayo na magbaba na mas malinaw na directive, General Dano, para lang maiwasan na natin yung kalituhan? Actually, ma'am, ang directive naman po namin, sabi ko nga po, since we assume office po sa NCRPO, we have this team kaagapay ko, NCRPO, and we are addressing problems sa lalong-lalo na po sa depressed areas,
kami naman po in line with our program, lalong-lalo na po ng ating Chief PNP, yung kanya pong InfoCare Drive. We deem it necessary na magbigay po ng mga lectures about pandemic, lectures on anti-criminality, illegal drugs, and anti-terrorism. And siyempre, kasama po yan yung pagbibigay po ng mga ayuda. Yung po yung instruction ko since day one. Oh, that's There's good. no such thing as profiling or anything unless you will be involved in illegal drugs or any heinous crime. Okay, That's good. definitely you will be At least subject for profiling. malinaw po yan, General. Ha? Yeah, wala pong ganon. Thank you. Wala pong ganon. Sige po, sige po. Salamat po sa oras po ninyo dyan. thank Ha? you. And good morning to you. Maraming salamat po, Stay sir. safe. Maraming Ha? salamat po. Si Yes, sir. Brigadier Major General Vicente Dano Jr. NCRPO Chief. Yan ang hepe ng NCRPO. Alright. Ang sama-sama nating pagiging saksi Kapuso, sa Double B. ngayong pandemya, madalas tayong nasa tahanan. Kaya ang mga mamis po natin may extra challenge sa pagluluto. Dapat magustuhan ng pamilya. Dapat masarap at sakto po sa budget. Ang CDO ay kasama po natin para harapin ang mga hamon na merong galak sa puso. Isa ito sa mga most chosen food brands ng pamilyang Pilipino. Paggawang CDO ang luto po ni Mami, magaan at kainan, puno din po ng saya ang hapagkainan. Ang CDO Idol Cheese Dog, mga kapuso, yan Number 1 yan para sa mga mamis na mapangiti ang puso tuwing nauubos ng kanilang mga anak ang pagkain kanilang niluluto. May good news po ang CDO Idol Cheese Dog po sa inyo. Ngayon, mas pina-cheesy, mas pina-juicy versus previous formulation. May idol namnam sa bawat kagat. Maubos talaga ng mga kids dahil ang cheesy at juicy namnam po nito. Para ubos lagi ang nakakahain sa hapagkainan, bumili ng CDO Idol Cheese Dog sa supermarket. Namnamin ang mas pinasarap na CDO Idol Cheese Dog versus previous formulation. Dahil gawang CDO, ito po'y high quality. Ang meat ligtas at malinis, certified ng NMIS of the Department of Agriculture. Ang mga proseso base sa International Food Safety Standards. Pagtatak CDO, proudly Filipino na world-class pa. CDO, 45 years of food that brings you home. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Mga kapuso, pagdating po sa sore throat, doon naman po tayo sa pinagkakatiwalaan namin ni Weng Salvacion. Tulad po Meron ako yan. Yan, of course. Tulad po ng doktor na frontliner na lumalaban po sa sakit at ang frontline mo sa sore throat. Siyempre, Dr. Prescribe Camilosan. Merong 7 natural ingredients na may antiviral, antibacterial, antifungal properties para sa sore throat relief. Mag Camilosan, your frontline against sore throat. Meron din Camilosan with free leather sleeve promo na magtatapos po hanggang June 30, 2021. Available po yan sa mga leading drugstores and pharmacies nationwide. Camilosan is chamomile extract, methyl salicylate, peppermint oil, sage oil, anise oil, dwarf pine needle oil, bergamot oil at cineol. Oras mga kapuso, 8:57. Super Ay, sandali. Sorry. Double B. Dito ako Sino ang pumindot? Joyce. Lagot kayo. I'm sure meron po kayong mga kamag-anak abroad, mga kapuso. Imbitahan nyo na sila na mag-subscribe GMA Pinoy TV. At syempre, para tayo pare-parehong proud to be Pinoy, proud to be Kapuso. Madali lamang po yan ha. Paki-advise sila mag-subscribe or i-follow ang @GMA Pinoy TV sa social media para madali po nilang malaman kung paano mag-subscribe. Samantala, yung mga subscribers naman ng GMA Pinoy TV sa US, Canada, Singapore at Hong Kong, kung maaari na po kayo makapanood ng Kapuso shows kahit nasaan man po kayo. Yan, madali lang po yan dahil kailangan nyo lang na i-download yung mobile app na inyong pay TV provider at makakapag-enjoy na kayo sa panonood saan man kayo naroroon. Para makapag-subscribe do sa mga bago naman dyang suki, bisitahin po ang gmapinoytv.com/subscribe para po sa karagdagang detalye at siyempre maraming salamat po mga kapuso. Alright. Wala na kaming oras mga kapuso ni Weng. Until tomorrow, sa ngalan po ni Mike Enriquez, ako po si Joel Reyes. Ako naman po si Rowena Salvacion. Magandang umaga mga kapuso. Mag-ingat po kayo. One-on-one, walang personalan, susunod na. Kathy and Igan. 8:58 mga kapuso.